So yun guys, welcome back sa aking YouTube channel at ngayon naman ang tatalakayin natin o ang gagawin natin is about yung edit and delete functionality o feature ng student module natin. So dapat ang mangyari na kapag nag-click tayo ng button na edit, mariredirect tayo sa form na merong default values nung click natin na record. Then doon naman sa delete, kapag dinelete natin, dapat ma-hide siya sa UI o sa web application pero hindi sa database. So, ano pang inaantay natin? Code na natin to. So, una natin nga gawin, open muna natin yung Visual Studio Code natin and then run din natin yung artisan serve pati na rin yung byte which is yung npm ram dev. Next na gagawin natin, open natin yung browser natin, type natin localhost 8000 and then login. So, dito, login lang tayo. Kung dyan sa machine nyo, nakapag-login na kayo, mas maganda. Then, navigate tayo sa students. So, dito sa students, itong edit button na to, kapag click natin siya, dapat mariredirect tayo dun sa form. So, paano natin gagawin yon? Navigate tayo sa index.blade, sa students. And then, instead na button, papalitan natin ang anchor tag. Add tayo ng href na attribute and then route students edit. Supply lang natin yung student ID. Okay? So, navigate naman tayo sunod sa student controller and then dito, i-dump lang natin yung student record. Okay? So, pag refresh tayo, pag click natin yung edit, ayan. Andito tayo sa student edit. Okay? Yan. So, next naman na gagawin natin, ay gagawa tayo ng form. Course get, then return view, students edit, compact, student, and then yung courses. Then, create tayo ng student na form dito. So, copy na lang natin yung sa create. Ayan, paste dito. Then, hit refresh. Ayan, so meron na tayo ditong form, pero papalitan natin yung add new student ng edit student. At papalitan din natin yung color ng save ng success. So ngayon, lalagyan natin ng default values tong mga fields na to. So paano natin gagawin yon? So itong old na method, helper method, magdadagdag lang tayo dito ng student, then student first name, sorry. Then dun sa taas is yung student ID. Okay? Bakit ganito yung dapat natin gawin? Para kapag isa man dito sa fields ay mag-failed, so kung ano yung last na in-input ni user, yung pa rin yung malalagay dito. Okay? So hindi niya na kailangan ulit mag-type. So next naman yung sa last name, birth date, and then address. Dito naman sa course, lalagay din tayo dito ng student course. Create students. So, course ID. Yan. So, navigate lang tayo dun. And then yan. Ayan na yung default value. So, ngayon, kapag nag-type tayo dito ng testing, ayan. So, nandito pa rin yung testing. So, if-fix natin tong student ID has already been taken. Kaya lumalabas yan kahit wala pa tayong functionality dito sa update dahil una, kinapingan natin tong form na to dun sa create. So, automatic. Dahil hindi pa natin modify. So, dun siya sa store na method ng student controller. Nagsasubmit. Okay? So, palitan lang natin to ng update. And then, supply natin yung student ID. Then, palitan natin tong create ng edit student form. Okay? So, ngayon, ang problema is missing required parameter students update student. Kasi mali yung pagkaka-type natin. Na-typo tayo doon. So, okay. Ngayon, ang problema naman, the post method is not supported for route students. Bakit? Kasi, ang kailangan natin i-supply na request method is put or patch dito sa update. Ayan. Pero, post lang yung nilalagay natin dito. Gagawin natin post. Hindi natin pwedeng ilagay dito dahil ang ina-accept lang
talaga na value nito, get and post. So, kapag pinalitan natin yan ng put, so ganun pa rin. Post pa rin yung post or get. By default, get talaga. No? So, lagay tayo dito ng at method put. Ngayon, pag nag-submit tayo, save. So, yan. Napupunta na tayo dun sa update method. Ngayon, kung ida-dump natin yung request all and yung student, yan. So, ito yung mangyayari. O nga pala, before tayo gumawa ng functionality, nag-add na ako dito ng incrementing at saka primary key. Dahil by default kasi ID yung hinahanap ni Laravel, pero student ID yung gamit nating primary at hindi ID. Kaya naglagay ako ng attribute o property na primary key and incrementing false dahil hindi naman tayo nag-auto increment sa table natin na students. So ngayon, mag-add na tayo ng validation sa update method natin. Copy lang din natin yung request validate ng store method. Then paste natin dito. Yan. So dito mag-add tayo ng student ID, and then student ID. Para saan to? So ang purpose niyan, para kapag yung ibang record, so ang purpose niyan, kunyari meron kang isang record ng student and then meron ding isa. So record A and record B. Let's say yung record B, sinubukan niyang i-modify yung student ID niya o yung student ID ng record na yon, and then pinalitan niya nung student ID nung A. So ang mangyayari niyan, hindi niya i-accept yun dahil already been taken na. Pero ang question kasi dyan is paano pag nag-update is same lang naman nung ID, di ba? Existing record na siya. So, paano magagawa na kahit existing record na siya, papasa pa rin dun sa unique na rule. So, gamit to, itong tatlong comma separated na to, ang nangyayari niyan, kapag yung nagsasubmit is mismong record, so, makakapasa siya dun sa unique na rule. So, ibig sabihin, kapag nag-submit tong record na to nang gamit niya itong ID na to, so makakapasa pa rin siya dun sa rule na to. So ma-accept yung hindi siya mag-fail. Okay? So sana na-explain ko yun sa inyo ng matino o maayos o sana naintindihan nyo. So next naman na gagawin natin dito is i-update na natin yung record. No? So since meron akong copilot dito, yan, nag-auto-suggest na siya ng ganyan. So ang gagawin ko na lang is ililink ko sa description yung repository ng code na to para makita nyo rin at ma-review nyo. So, refresh lang natin, then hit continue. Ayan, student updated successfully na. So, ibig sabihin na-update na natin at try natin palitan ng student ID. Yan. Okay, so try naman natin tong isa. So, student ID has already been taken. Okay? So, gumana yung unique na validation natin o validation rule. Okay? So, next naman na gagawin natin is itong delete functionality. So, navigate lang tayo doon sa student index. Then, sa baba, yung button na to, lalagyan lang natin ng type na submit. And then, ipapasok natin siya sa isang form. Yan. Lalagay tayo ng CSRF token. Yung action na gagamitin natin, yung students destroy. Supply lang din tayo ng student ID. Okay? Next na ilalagay natin yung method na post na i-override din natin. So, method delete. Okay? So, balik lang tayo dito sa page. Then, punta naman tayo sa student controller. Ni-refresh ko lang yun dun sa page. Although kapag nakabyte ka, hindi mo naman kailangan na talagang i-refresh Pero, for the sake of this tutorial, nire-refresh ko lang. So, punta naman tayo dito sa destroy na method. And then, die-dump muna natin yung student. So, pag-click natin na ito, ayan. Ang nangyayari, dinidisplay niya o die-dump na yung student record na click natin. Anyways, guys. Nag-add na ako dito ng soft delete. No? At nag-add na rin ako sa migration ng soft delete. So, anong ginagawa niyan? Nagkakaroon ng another column
sa database natin o sa table natin na students na soft delete. Para sa soft delete, which is yung deleted at. So, nangyayari niyan, kapag null yung value niyan, i-fetch yan ng Eloquent model. Pero kapag may value itong deleted at, automatic, hindi niya isasama o i-ignore niya yan sa query. Okay? So, mapapansin nyo kapag bumalik tayo dito, students, hindi kasama tong Madeline. Pero pag ninal natin to at sinave, lalabas na siya dito. Okay? Kung gusto mong makuha yung mga value o mga records na kahit deleted at, maglagay ka lang dito ng with trash na method. Then refresh. So, yan. Makukuha rin natin yung may mga deleted at. Okay? So, balik lang tayo dito sa controller natin, sa destroy. Yan. So, delete natin to. Student delete. Return. Yan. So, try natin. Click natin to. Yan. Deleted at. Okay. Nagkakaroon ng value yung deleted at yan. Okay? So, yun guys, maraming salamat sa panonood ng tutorial na to at sana nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutan mag-like, share nyo na rin to, comment, at subscribe. Comment nyo kung anong gusto nyong tutorial ay gawin natin sa next natin na tutorial at kung ano yung mga suggestion nyo, yung mga request nyo. So, yun lang. Salamat.